Okay, so let's have a word of prayer to start. Let's pray. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat sa gabing ito. Kami po ay pinahintulutan yung tipon-tipon para sa aming pag-aaral. Sana po gabayan kami ng banal na espiritu sa aming pag-aaral, bigyan kami ng pangunawa, at sana po ay makatulong ito sa aming pamumuhay. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, last week, ang pinag-aralan natin is yung paghukom, judgment. Tapos pinag-aralan din natin kung ano yung magiging batayan para doon sa paghukom na yan. Tonight, pupunta tayo doon sa mga commandments na yan. Diba? So, ang titignan natin, yan. Ano ba yung palatandaan ng ating pagiging matapat sa Panginoon? Yeah, sign of allegiance to God. Para bang nung nasa school tayo dati, ewan ko, natatandaan niyo pa ba yan? Yung panatang makabayan, natatandaan niyo pa ba yan? Sino pa sa inyo nakakaalala nun? Nakalimutan ko na. Hindi ko ang Pilipinas. Makabayan. Ang aking putong sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Yan. Ako'y kanyang pinukop ko. Limutan ko na yan. Sa araw-araw, dati sa school, di ba? Umaga, flag ceremony. Kahit sa bansa, mahalaga siya. Mahalaga na alam mo kung saan yung nagiging tapat, di ba? Unang-una, kung ikaw ay may asawa, kailangan tapat ka sa asawa mo. Di ba? Sa bayan, kinakailangan tapat ka sa bayan mo. At lalong-lalo na, pagdating sa Diyos, sa ating Panginoon, dapat tapat tayo sa Panginoon. So, titingnan natin, sa Revelation kasi merong sinasabi na yung pagsunod natin sa kautusan, yun yung magpapakilala kung sino yung sumusunod sa Diyos at kung sino yung sumusunod sa kaaway. So, tingnan natin kung bakit natin nasabi yan. Okay? So, punta tayo sa una nating question. Ang una nating question is, sa Bible, meron tayong tinatawag na man of sin. Yan. Sa Tagalog, ang ginamit na word dito is ang taong makasalanan. So, parang, ano siya, parang generic na. Pero pag tinignan mo sa English, man of sin ang tawag dito. So, si Paul, dinescribe niya ito. Ngayon, pagdating mo sa Revelation, ang tawag natin dito, beast power. Ngayon, tingnan natin kung ano yung sinabi ni Paul dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan. Itong ginuhitan ko dito, yung taong makasalanan, ito yung man of sin, no? Ang anak ng kapahamakan. So, hindi ito ordinaryong tao. Alam ko lahat tayo may kasalanan. Pero itong binabanggit ditong ang taong makasalanan, ito yung tinatawag na man of sin. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. So, mataas yung tingin nitong tao na to sa sarili niya. Kasi, ang ginawa niya is, siya yung naupo sa templo ng Diyos. Tapos, sinasabi niya sa kanyang sarili na pinapahayag niya na siya ay Diyos. Okay? Ang sabi pa dito, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. So, nung panahon ni Paul, sinulat ni Paul ito is almost 2,000 years ago na, di ba? Pero nung panahon pa lang ni Paul, sinasabi niya dito, gumagawa na. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, tanging siya na sa ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay maalis.
At kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan. So, again, yung taong makasalanan dito, hindi ito yung general na bawat isang tao na makasalanan. Hindi. Ito yung man of sin. Na siyang pupuksain ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. So, wala talaga palang match ito sa Panginoon natin. Sa pamamagitan lang ng hininga ng kanyang bibig ni Jesus. Pupuksain niya itong tinatawag nating taong makasalanan, man of sin. At lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. So itong taong man of sin na to, hindi siya si Satanas. Kasi parang darating siya, di ba? Tapos ayon sa paggawa ni Satanas. So parang siya yung representative ni Satan dito sa mundo. Siya yung visible. No? Pero hindi siya si Satanas. Ang sabi dito, mayroong buong kapangyarihan at mga tanda at mga papaninlang na kababalaghan. So gumagawa ito ng kababalaghan, ng mga miracles. Okay? At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. So ang nakakalungkot dito, marami palang mapapahamak dahil dito sa man of sin na to. At yung mapapahamak na yun, kaya sila mapapahamak kasi tumanggi silang ibigin ang katotohanan. So ganun pala ang mangyayari kung hindi natin mamahalin yung katotohanan. Di ba? So malilin lang tayo, mapapahamak tayo. Kaya mahalaga na matuto nating mahalin yung katotohanan. At paano natin maipapakita na mahal natin ang katotohanan? Kapag sunod. Ano yan? Example? Sa pagsunod ng katotohanan. Kung ano yung nakalagay na katotohanan. Unang-una is, hahanapin mo yung katotohanan. Pag natagpuan mo yung katotohanan, hindi mo papakawalan. Okay? Parang nakakita ka ng love of your life, di ba? Pag nakita mo, hindi mo napapakawalan. So, ganyan ang katotohanan. Ngayon, yung mga hindi nagmamahal sa katotohanan, kahit makita nila, ini-snub lang nila. Okay? Pero ang magiging resulta nun, yan, mapapahamak. So, ang tawag ni Paul dito sa taong makasalanan o yung man of sin, ang sabi nga is, lagi niyang ang tawag dito is taong makasalanan. So, idinudugtong niya ito sa kasalanan. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano yung definition natin ng kasalanan? Discretion of the law. Of the law or lawlessness. Transgression of the law, di ba? O kaya, pag tinignan natin yung sa 1 John chapter 3, di ba? 1 John chapter 3, verse 4. Ang sabi sa atin dito, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. So, pag iyong tinatransgress o iyong sinasalungat, okay, hindi mo sinusunod yung kautusan, para ka na ring walang batas sa sarili mo. So, yun ang ibig sabihin ng lawless. Ibig sabihin, kung umakto ka, kung magsalita ka, kung mag-isip ka, parang walang batas. Okay? So, yun yung definition natin ng kasalanan. Related siya sa lawlessness. At pag itong taong makasalanan, ibig sabihin, ito yung tao na para sa kanya is walang law, di ba? Hindi niya, yan ba yung sinabi ng Diyos? Wala akong pakialam dyan. Parang ganon. So, kung ano yung sinabi ng Diyos, pasalungatin niya. Ngayon, bakit natin pinag-aaralan ito? Kasi, itong man of sin na sinasabi dito sa 2 Thessalonians, pag pumunta tayo sa Revelation, makikita natin, lilitaw din siya doon. Kaso iba lang yung tawag sa kanya doon. Siya yung halimaw doon sa Revelation, sa beast. Kasi makikita nyo,
yung beast sa Revelation, siya ay binigyan ng authority ng dragon. Diba? Saka kung gumawa siya is parang nagbibigay ng worship sa dragon. So makikita natin, yung dragon is si Satan, tapos yung taong makasalanan, siya yung beast. Ngayon, ano yung connection nito sa tinatawag nating mga Kristiyano na sa bandang huli ay lawless? Ibig sabihin ng lawless is yung gumagawa ng kasalanan, kasi yung definition natin ng kasalanan, di ba? So, ang tanong dito is, how did Jesus describe these professed Christians in the last days? So, si Jesus, ano yung tawag niya dun sa mga nagkiklaim lang na Christian sila? Pero actually, ang sinusundan nila, itong man of sin. Kasi yung man of sin is yung taong makasalanan o yung man of sin, lawless, sinusundan nila ito kasi sila din gumagawa ng pagiging lawless. Ibig sabihin, gumagawa ng kasalanan. Ito nabasa na natin dati ito pero hindi yung focus natin dun sa connection nitong mga professed Christian na to dun sa this power. Okay? So ang sabi dito sa Matthew 7, verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So dito pa lang sa first verse na to, sinasabi na ni Jesus, itong mga tao na to na tumatawag lang sa akin na Panginoon, Panginoon, hindi ito papasok sa kaharian ng langit kung hindi nila gaganapin yung kalooban ng kanyang Ama. Ano ba yung kalooban ng kanyang Ama? Pag binasa natin yung verse 23, makikita natin kung ano yung kalooban ng Ama ni Jesus, ng God the Father. Okay? So, ang susunod na verse 22, sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So, itong mga tao na to, talagang iniisip nila sa sarili nila. Ligtas sila. Kasi gumagawa sila, iniisip nila, gumagawa sila para sa Panginoon. Pero tignan niyo yung sinabi ni Jesus sa kanila. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So nakita niyo yung ginamit na word dito ni Jesus. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan din yung tawag ni Paul kanina dun sa taong makasalanan. Pag tinignan natin sa English yan, makikita natin yung kanilang pagkakahawig. Matthew 7:21. Tignan niyo yung sinabi niya dito sa verse 23. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So saan natin nakita yung lawlessness na yan kanina? Yung definition natin ng sin sa 1 John chapter 3 verse 4. So kaya itong mga tao na to, hindi sila maliligtas. Hindi sila kilala ni Jesus. Kasi katulad sila nung man of sin, nagpa-practice sila ng lawlessness. Okay? So, pwede nating palitan itong lawlessness na to, yung definition sa 1 John chapter 3 verse 4. Sin is lawlessness. So, ibig sabihin, pareho lang sila, equivalent lang sila, pwede mo itong palitan. Ngayon, paano mangyayari na yung mga tao na iniisip nila is pinagsisilbihan nila ang Panginoon? Pero yung pala, hindi sila kilala ni Jesus at gumagawa sila ng lawlessness, ng kasalanan. Paano mangyayari? May idea kayo kung paano siya mangyayari?
Alalahanin niyo yung verse na binasa natin kanina, yung unang question. Yan. Ito pala. Yan. Sa 2 Thessalonians chapter 2. Ano yung question ulit? Elder Roland? Paano yung isang tao na akala niya sa sarili niya, ligtas siya kasi tumatawag siya sa Panginoon. Ibig sabihin, Kristiyano siya. Gumagawa siya para sa Panginoon. Nagpapalayas pa siya ng mga demonyo. Gumagawa pa siya ng mga great things. Pero, pagdating sa huli, ang sabi sa kanya ni Jesus, hindi ko kayo kilala. So, paano mangyayari yan? Sa akin lang ha, sa akin lang pagkaintindi. Ang diferensya yata yung sa day of worship kasi kahit ngayon sa last days ngayon makikita natin ang daming mga Christians lalo na sa group of evangelicals at saka iba din ang Seventh-day Adventist. So makikita natin yung difference doon. Na sa akin lang yun ang mga sa Sunday keepers kasi hindi nila na sinunod yung hindi na dahil sa work, hindi sa work yun. Siyempre nandoon na yung grace ng Panginoon dahil hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon yung sa about the Sabbath. So, isang example yon, no? Kasi ang sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 and 10, mapapahamak sila sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan. So, pag tinignan niyo yung word na ginamit dito, tumanggi. So, pag sinabing tumanggi, ano ba yun? Aksidente o nangyari lang? Hindi. Alam nila pero hindi lang nila sinasunod. Oo, ibig sabihin, nagdesisyon ka, di ba? Tumanggi ka. Hindi mo kasi alam, di ba? So, napahamak sila sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan. So, mapapansin nyo, importante na titignan natin yung words na ginagamit dito. Kasi marami nagtatanong, paano yung mga tao na hindi nakakilala kay Jesus o kaya nasa gitna ng Pacific Ocean, di ba? Na nasa isang island. Yung gagawa tayo ng senaryo, di ba? Ng sitwasyon na sasabihin natin, imposible yung tao na yun makakilala kay Jesus. Pero unang-una, paano natin malalaman na imposible na yung tao na yun makakilala kay Jesus? Nililimatahan ba natin ang kapangyarihan ng Panginoon? Pero itong verse na to, actually, hindi yung case na yun yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, yung mga taong tumangging ibigin ang katotohanan. Okay? So, gumawa sila ng desisyon, tinanggihan nila yung katotohanan, kaya anong nangyari sa kanila? Parang na-deceive sila. Iniisip na, basta naniniwala kami sa Diyos. Basta nagbibigay kami ng abuloy sa mga mahihirap. O kaya basta magpapatayo kami ng simbahan diyan sa mga liblib na lugar. Okay na yun. Pagdating ni Kristo, sasabihin namin sa Kanya, Jesus, tumawag kami sa pangalan mo. Nagpatayo kami ng simbahan, di ba? Tumulong kami sa mga mahihirap. Ano sasabihin sa kanila ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, masakit siya. Kaya kinakailangan habang hindi pa dumadating si Jesus, malaman na natin kung ano yung magiging batayan, di ba? Pagdating nung tinatawag natin paghukom. So, next question. Ilang commandments meron sa 10 commandments? Sigurado yung misis ko sa sagot niya. Kayo, ilan yung commandments sa 10 commandments? Hindi din. Ayun. Akala ko may iba kayong sagot eh. Kasi masusurprise kayo, ang ibang tao ang sagot dyan. 1 o kaya 2. Di ba?
Ngayon, dito sa Ten Commandments, ilan sa mga commandments yung pwede mong baliwalain at hindi ka pa rin i-consider na lawless? Nakuha niyo yung question? Wala. So, ang sagot ni Jenny is wala. Ibig sabihin, kahit isa lang yung baliwalain, suwayin, ang tawag pa rin sa'yo, lawless. Di ba? O kaya lawbreaker. So, basahin natin yung sinabi ni James. James chapter 2, verse 10 to 12. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Yun pala, package deal pala ito. No? Hindi pwedeng pipili ka lang. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. The same Panginoon na nagsabi nun. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. So, nakuha natin yung sinasabi ni James dito. Ang pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi pwedeng buffet. No? Yung pipili ka lang kung ano yung gusto mo. Ang pagsunod sa Panginoong Hesus, kinakailangan buo. Okay. Kaya kinakailangan alamin natin, ano ba yung gustong gawin ko ng Panginoon, di ba? Lalong-lalo na kung intentional. Yung word na ginamit kanina, yung tumanggi. Ibig sabihin, alam niya, pero intentionally, tinanggihan niya, or intentionally, sinabi niya, oh, alam ko, ito yung utos, pero hindi ko siya susundin. Na-experience niyo na bang ganun yung trato sa inyo ng anak niyo? Maliwanag na sinabi mo sa anak mo, anak, ito yung gawin mo, di ba? Anak, yan yung gawin mo, o kaya, anak, huwag mong gagawin yan. Pero tumingin lang sa yung anak mo, at habang kabaliktaran yung ginagawa niya, nakatingin lang siya sa'yo. Parang sinasabi, anong gagawin mo ngayon? Naranasan niyo na yun? Mga baby, toddler. Pag toddlers, bibigyan pa natin ng justification yan. Ah, ang cute ng baby. Paano kung ano na, teenager na, o kaya medyo malaki-laki na? So, bilang magulang, mararamdaman mo yung sakit nun. Diba? So, just imagine, maraming tao ang gano'n ang ginagawa sa Panginoon. Ipinakilala ng Panginoon yung sarili niya, ipinakilala niya yung kanyang salita, ang kanyang kautusan. Pero ano ang binabalik ng tao sa kanya? Ah, okay, yan sinulat mo, pero hindi na kami naniniwala dyan. Di ba? Wala na yan. Di ba? Mahirap naman kasi yung sinasabi mo. Di ba? So, ganun ang nangyayari. Ang sabi ni James, kahit isa lang doon sa sinabi ng Panginoon, yung baliwalain, ang tawag sa iyo, lawless. So, yung lawless, sila yung kaninang binasa natin sa Matthew 7. Na pagdating ni Jesus, tatangabihin nila, di ba, sinusunod naman namin ito, sinusunod namin yan, sinusunod namin yan. Ang sabi ni Jesus, sorry, hindi kita kilala. Diba? So, dito sa 10 commandments, natatandaan niyo pa ba kung ano yung nasa 10 commandments? Wala sumasagot. Tatandaan. Okay. So, alin dito sa 10 commandments yun, sa tingin nyo, yung pinaka binabaliwala ng mga Kristiyano ngayon, yung kanilang sinusuway? Yung fourth, remember the Sabbath day. Yung daw siya natlay. Siguro, ayan, pwede tayo merong contestant number 1. Ayan, yung fourth commandment. Contestant number 2,
Yung ang siyam, thou shall not lie. Di ba? Mm. Ano dun yung mas, mas, mas madalas na nilalabag? Pareho yata eh. Pero at least, dun ba sa yung alam nila, pero talagang sinasadya lang na, hindi na ako naniniwala dyan. Eh. So, siguro pwede nating sabihin yung pang-apat na nakasulat sa Exodus 20, chapter 8, verse 11. So, sa Biblia, saan yung matatagpuan yung Ten Commandments? Exodus 20, chapter 20. Sa Exodus 20 lang ba? Meron pa bang chapter sa Bible na matatagpuan mo yung buong Ten Commandments? Isa lang, Sa ano? ah, Sa creation? Hindi din sa creation o Deuteronomy? Meron pang isang chapter no, sa Deuteronomy chapter 5. Mm. So parang ni-review nila yung yung nakasulat dun sa Ten Commandments. Pero itong babasahin natin sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So, Exodus 20 verse 8 to 11, at makikita natin dito ang itinuturong dahilan, binabalik niyo doon sa creation. Okay? Sa creation is Genesis chapter 1 and 2. Okay? Ngayon, hanggang ngayon, tanong pa rin, ano ba yung ikapitong araw? Pag may nagtanong sa inyo, ano ba yung ikapitong araw? Ano yung ikapitong araw? Saturday. Ano nating nalaman na Saturday yung ikapitong araw? First day, Sunday. Sa calendar, first day, Sunday, di ba? Oh. Dictionary din. Rest day. Rest day. Oh, actually ang ibig sabihin ng Sabat, kaya Sabado, is rest day. Mm. Okay? So, hanggang ngayon, pwede pa nating sabihin, tumingin ka sa calendar, makikita mo pang 7 araw, Sabado. Pero slowly, no? Yung calendar ngayon is nababago na. Si Ivy nagsabi sa akin na sa Germany is marami ng calendar na ang first day is Monday. oo, dito sa Germany. Di ba? So, pag ang first day Monday, ano yung magiging ikapito? Sunday. Sunday. So, makikita nyo na, yung mga batang lumalaki pa lang ngayon, di ba? Paglaki nila, ang calendar na madadatnan nila, yung first day is Monday. So, mahirapan mo na sabihin, tumingin ka lang sa calendar, di ba? Pero hindi nila mababago yung Biblia. Kasi pag binasa mo sa Biblia, lalo na pag pumunta ka dun sa nung namatay si Kristo, inilibing at nabuhay, nandun yung pagkakasunod-sunod, di ba? So, ano yung tinatawag nilang preparation day, Sabbath day, saka first day. So, mahirapan silang baguhin yan. So, meron din nagsasabi, yung Sabbath na yan, ano lang yan, para lang yan sa mga Jews, di ba? Sa mga Hudyo. Ngayon, pag binasa natin yung Isaiah 56, verse 6 to 7, ang nakasulat doon, also the sons of the foreigner who join themselves to the Lord to serve Him, and to love the name of the Lord to be His servants, everyone who keeps from defiling the Sabbath and holds fast my covenant, even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer.
So, ang sinasabi dito, foreigner. Ibig sabihin, hindi Jews. Okay? Yung foreigner na naniwala sila kung ano yung pinapaniwalaan ng mga Hudyo at sumama sila sa mga Hudyo. So, para sa kanila na rin yung Sabbath. Okay? Next question. When does the biblical Sabbath begin and end? Kailan ba yung Sabbath nagsisimula at natatapos? Creation. Hindi ba? Yung every week. Eh, Anong oras hanggang anong oras siya nagsisimula Sunset at to natatapos? From sunset to sunset. Yun, sunset to sunset, di ba? Nakita na natin yan sa Genesis, pero itong babasahin natin sa Leviticus 23 verse 32. Ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo magpapakumbaba sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw. So, sunset to sunset. Ang sunset is yung paglubog ng araw. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipapangilin nyo ang ating Sabat. So, Genesis 1, makikita natin every day na may ginagawa ang Panginoon. Pag natapos yung day na yon, ang sabi, God called the light day and the darkness he called night. So, the evening and the morning were the first day. So, sa Bible, yung one day, nauuna yung gabi muna. Diba? Tapos, susunod yung liwanag. Ngayon, pag binasa natin sa Luke chapter 23, ito yung binanggit ko sa inyo kanina, nung namatay si Jesus, di ba? So, Luke 23 verse 44 to 56, ang sabi, that day was the preparation and the Sabbath drew near. So, ang sabi, yung araw na yon, yung araw ng paghahanda, at papalapit na ang Sabbath. Anong araw namatay si Jesus? Friday. Friday afternoon. Friday ng 3 o'clock. Di ba? Friday ng hapon, di ba? So, karaniwan ngayon, Hapon. ang sa Pilipinas nga meron di ba? 3 o'clock prayer. So bakit nila ginawang 3 o'clock prayer yan? Kasi around 3 o'clock ng hapon ng Friday, doon namatay si Jesus. Okay? So alam naman natin, pag 3 o'clock, di ba? Ilang oras lang, lulubog na ang araw. Kaya ang sabi dito sa Luke 23 verse 54, that day was the preparation. Ang tawag na sa Friday is preparation day. And the Sabbath drew near. Ibig sabihin, papalubog na kasi yung araw. Ibig sabihin, magsisimula na yung Sabbath. So, anong ginawa nila? And the women who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and fragrant oils, and they rested on the Sabbath according to the commandment. So, napansin niyo yung last sentence na binasa ko? Ang sabi doon, sila ay nagpahinga sa araw ng Sabat kasi nga nag-sunset na, no? Nagpahinga sila sa araw ng Sabat according to the commandment na ayon sa kautusan. So, ibig sabihin, nung araw na namatay si Jesus, ang pagkakaalam pa rin ng mga apostles, meron pa rin kautusan tungkol sa Sabat. Okay? Kasi ang sinasabi ng iba, pinako na yun sa krus. Oo nga, pinako sa krus, kaya pala hindi alam ng mga apostoles ni Jesus, di ba? So dito makikita natin sa Luke 23, immediately, nung namatay si Jesus, nung inilibing siya, walang alam na pagbabago yung mga apostol tungkol sa commandment tungkol sa Sabat. Para sa kanila, yung ikapitong araw pa rin ang Sabat, magsisimula ka from sunset. Okay? At mga Kristiyano alam yan kasi nagse-celebrate tayo ng di ba? Ng
Pasko ng pagkabuhay. Di ba? At ang Pasko ng pagkabuhay natin is Sunday. May nakita na ba kayo nag-celebrate ng Pasko ng pagkabuhay na hindi linggo? So, isang katunayan na yan na Sabado, ang Sabbath day, at ang susunod sa Sabbath day, first day, Sunday. Okay? So, namatay si Kristo Friday, nag-stay siya sa libingan ng Saturday, pagdating ng Sunday, nabuhay siya ulit. So, walang question kung anong araw yung Sabbath day. So, next question. Lagi tayong may maririnig. Sinasabi nila, Lord's Day. Di ba? Eh, ano ba yung Lord's Day? Kasi maraming Kristiyano, ang sinasabi nilang Lord's Day is Sunday. Pero saan ba nakasulat sa Bible na ang Lord's Day is Sunday? Kasi pag binasa mo ang Bible cover to cover, isang day lang yung inaako ni Jesus na kanyang araw. Ano mo, basahin natin itong Mark 2, verse 27 to 28. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao, itong anak ng tao si Jesus yan. Yan yung gusto niyang pangalan tinatawag sa kanya, Son of Man. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. So si Jesus yung Lord of the Sabbath. Kaya pag meron tayong tatanong, ano yung Lord's Day? Sabi ni Jesus, siya yung Lord of the Sabbath. Okay? So Matthew 12, verse 8, ganun din ang sinabi ni Jesus. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So sinabi niya sa Mark, chapter 2, sinabi niya rin sa Matthew 12. So mahirap itong ma-miss kasi hindi lang isang beses sinabi sa Biblia na yung Sabbath, yun yung araw ng Panginoon. Yun yung kanyang inaako na siya yung Lord of the Sabbath. Ngayon, ano naman yung authority ni Jesus para i-claim niya na yung Sabbath is araw niya? Okay? So, isa tatanungin kasi, bakit? Bakit naman i-claim ni Jesus yung Sabbath? Tignan natin yung Colossians chapter 1, verse 16. Ano yung dahilan? Bakit pwedeng i-claim ni Jesus yung Sabbath na siya yung Lord of the Sabbath? Nakalagay sa Colossians chapter 1, verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. So itong niya, ito si Jesus yung pinag-uusapan diyan. So pagkat sa pamamagitan ni Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita o mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, si Jesus pala yung naglalang ng lahat. Kasama na dun yung Sabbath day. So, kung si Jesus yung nag-create ng Sabbath, hindi ba tamang-tama lang na sabihin niya na siya yung Lord of the Sabbath? Kasi siya yung gumawa nun. Kahit nga sa John chapter 1, verse 3, ang nakasulat, all things were made through Him and without Him nothing was made that was made. So lahat ng bagay nilalang, si Jesus ang nagawa. Okay? So kasama na dun yung Sabbath day. Kaya pag sinabi niya, ako yung Lord of the Sabbath, walang problema dun kasi siya yung gumawa ng Sabbath. So ang susunod na tanong, kailan niya ba ginawa yung Sabbath? So kanina, narinig ko, meron na sumagot sa inyo nito. Ginawa ni Jesus yung Sabbath ng creation day. Makikita natin yan sa Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. So ito yung sinabi kanina sa Exodus 20, di ba? Na yung dahilan kung bakit inuutos na i-remember yung Sabbath, no, to keep it holy. Kasi si Jesus, nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa
At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. At kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So, kaninong idea yung Sabat? Idea ba ni Moses ang Sabat? Hindi. Hindi sa... Hindi, di ba? Pag binasa natin ito, ang may idea ng Sabat ay ang Diyos. So, ang Diyos ang naggawang banal ng ikapitong araw. Hindi tao. So, hindi pwedeng sasabihin ng tao, sa 7 araw, pipili na lang ako ng isa, okay na yan. Hindi. Kasi, malinaw dito, ang Diyos, ang ikapitong araw ay kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na yon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So, yung question, alin ba ikapitong araw? Sinagot na natin kanina yon. Di ba? So, malinaw sa Biblia kung ano yung ikapitong araw. At malinaw din na sinasabi, pinabanal ng Diyos yung ikapitong araw. At ang pwede lang magpabanal ng isang bagay ay ang Diyos. Okay? So, walang pwedeng magbago nito. Ngayon, babasahin ko sa inyo yung mga ilang bagay tungkol sa Sabat. Medyo, ito, parang summary lang siya. Pero ito yung mga karaniwang parang alinlangan pagdating sa Sabat. So, God's people kept the Sabbath before Sinai. So, yung sabi ng mga tao kasi, ang Sabbath para lang yan sa mga Hudyo kasi binigay lang yung 10 Commandments kay Moses sa Mount Sinai. Narinig niya na yun, di ba? Kaya sabi nila, hindi para sa amin yan, para lang yan sa mga Hudyo. Pero, alam ba natin na ang mga tao, kinikip yung Sabbath, yung 4th Commandment, bago pa man sila makarating ng Mount Sinai. Saan uli natin makikita yung sa chapter ng Bible na ibinigay yung 10 Commandments? Anong chapter sa Exodus? 16? Ba? 16 ba? Yung 10 Commandments. Kanina sinagot niyo na yan. 20 po. Ah, Exodus 20. Exodus 20, di ba? Ngayon, kung yung 10 Commandments ibinigay kay Moses sa Exodus 20, pag tinignan mo sa Exodus 16, yung mga tao actually is nagkikip na ng Sabat. Nagkikip o kaya inutusan na silang ikip yung Sabat. So pag pumunta kayo halimbawa sa Exodus 16 verse 23. Ito, puntahan natin. Exodus 16 verse 23. Exodus 16 syempre before to ng Exodus 20, so wala pa sila sa Sinai. Ito yung dahil naglalakbay sila sa ilang, wala silang makain. So ang ginawa ng Panginoon, binibigyan sila ng mana. Di ba? Tatandaan niyo yan? Every day. At ang sabi sa kanila, araw-araw uulan ng mana. So, ang kakukuhanin niyo lang every day, yung makakain niyo sa loob ng isang araw. Kasi, pag kayo ay kumuha ng mas marami, tapos sasabihin niyo, para bukas ito. Itatabi niyo lang sa kusina niyo. Kinabukasan, uuurin siya, no? Masisira siya. Kaya sabi ng Diyos, every day, bibigyan ko kayo ng mana, magtiwala kayo. So, ang kuhanin niyo lang, yung makakain niyo sa loob ng isang araw. Except, pag Friday. Yung Friday is preparation day, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, pag Friday, double portion yung kukuhanin niyo. Kasi, pag Sabbath day, hindi siya magbibigay ng mana. Para yung mga tao hindi lalabas, pupulot ng mana sa lupa. Di ba? So, sabi ng Diyos, every day, double portion ang kukuhanin niyo, maliban pag Friday. Pag Friday, pang 2 araw yung kukuhanin niyo. At pag Friday night, pagdating ng Sabado, hindi masisira yung inyong
itatabi na mana. So, tingnan nyo kung ano sinabi dito ng Diyos. Anong bang verse ang sinabi ko kanina? 16:23. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat sa Panginoon. Lutuin niyo ang inyong lulutuin at pakuluan niyo ang inyong pakukuluan at lahat ng lalabis ay tago niyo inyong ititira hanggang sa kinabukasan. So, Exodus 16 ito, pero meron na silang sinabi ang Panginoon sa kanila, bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat sa Panginoon. So, ibig sabihin, bago pa lang binigay yung 10 Commandments, meron ng utos ang Diyos tungkol sa sabat. Okay? So, yung mga nagsasabi na, yung sabat, binigay lang yun kay Moses doon sa Mount Sinai. So, obviously, hindi nila nabasa itong nasa Exodus chapter 16. Okay? Ngayon, meron din nagsasabi na, yung Sabat kasi ano na yan, tinako na sa krus. Tapos mabasahin nila yung nasa Colossians chapter 2. Diba? Nabasa niyo na yan. Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Basahin natin sa English kasi merong importanteng word sa English na minsan hindi nakaka-capture sa Tagalog. Colossians 2, verse 16 to 17. Ito. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Jesus. So, minsan ginagamit ito ng iba para sabihin na yung Sabbath daw is ipinako na sa krus, di ba? At sabi nga dito, huwag niyong hayaan na i-judge kayo pagdating sa Sabbath. Ngayon, ang hindi nila sinasabi is itong sinasabi ditong food, drink, festival, new moon, or Sabbath, ang tawag dito is shadow of things to come. Ibig sabihin, ibinigay para magturo sa kanila nung paparating. Yung paparating na Jesus. Di ba? So, pag dumating na si Jesus, ito, nawala na. Kasi shadow nga. So, ang hindi nila pinapaliwanag pag sinasabi nila ito is maraming law na binigay si Moses pagdating sa sanctuary, yung tinatawag natin mga ceremonial law, na kaya ibinigay sa mga Hudyo is para lagi nilang maaalala na merong paparating na Messiah. Kaya sila may sanctuary service. Diba? Ginagawa nila yun araw-araw, naniniwala sila, darating yung araw na may lalabas na tagapagligtas. So, nung lumabas na si Jesus, nung nakompleto niya na yung sacrifice niya, yung offering niya sa krus, nawala na ng saysay yung sanctuary. So, kung nawala na ng saysay yung sanctuary, so yung mga laws na nag-go-govern sa sanctuary, wala na rin. Kaya sinabi dito, shadow of things to come. Okay? So, hindi ito yung weekly Sabbath. Kasi merong mga annual Sabbaths. So, pag binasa niyo yung Leviticus, Exodus, Deuteronomy, paglabas nila kasi sa Egypt is nagsimula na silang nagbigay ang Panginoon sa kanila ng mga annual Sabbaths. At sa loob ng isang taon is meron silang 7 fiesta. No? Isa na doon na sikat na hanggang ngayon ginagawa pa rin ng mga Israelita ay yung tinatawag na Passover. Okay? Pero alam natin na yun ay nagtumuturo kay Jesus, shadow of things to come. Dumating na si Jesus, so wala na sila. Pero yung weekly Sabbath is ibinigay ng creation. Okay? So, yun is, bago pa lang nagkasala ang tao, meron ng Sabbath. Kaya hindi yun mawawala. Okay? So, ang susunod na question, Christian tayo, di ba? So, ibig sabihin ng Christian is tagasunod ni Jesus. Ibig sabihin, titingnan mo, paano ba nabuhay si Jesus? Kasi gusto natin mag-reflect sa atin sa pamumuhay ni Jesus.
So, si Jesus, ano yung pakikitungo niya pagdating sa Sabat? Pag binasa natin yung Luke chapter 4 verse 16, ang sabi dito, dumating siya, yung siya dito si Jesus. Dumating si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. At makikita natin, sa yung sinagoga, yun yung equivalent ng church building natin ngayon. So sa kanila dati, pag pupunta sila sa sinagoga, pupunta sila sa church, isa sa mga main na ginagawa nila, pangunahing ginagawa nila, kukuha sila ng scroll, di ba? O kaya sa atin ngayon, Bible, tapos babasahin nila sa harap ng tao. So itong araw na to, pumasok si Jesus. Pero ang sinabi dito, hindi lang itong araw na ito kasi yan na yung nakaugalian. Sa English yan is custom. Pag sinabi mong custom, ibig sabihin, ginagawa mo sa buong buhay mo. Yun na yung nakaugalian mo. Hindi lang isang beses ito. So si Jesus, pag Sabat, pumapasok sa sinagoga, di ba? At sa specific na time na ito, bumasa siya ng salita ng Diyos. At ang sabi niya nga sa Matthew 24, nung sinasabihan niya yung mga apostoles niya, darating ang araw na kayo ay magpupulasan, di ba? Kinakailangan niyong tumakas kasi masisira yung Jerusalem. Ang sabi niya sa Matthew 24 verse 20, and pray that your flight, ibig sabihin yung pagtakas nila, may not be in winter or on the Sabbath. Ibig sabihin, yung pinoprophesy ni Jesus na 40 years. Kasi, di ba? 30 years old siya nung siya ay mamatay. So, nung ginawa niya itong prophecy sa Matthew 24, alam niya, after 40 years, masisira yung Jerusalem. Ibig sabihin, 40 years after niyang mamatay, iniisip pa rin ni Jesus na merong Sabbath. So, paano niya ipapako yung Sabbath sa krus? Kung sinasabi niya dito, after 40 years is meron pa rin Sabbath. Okay? So, ang sabi niya dito, and pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Kasi nga, pag Sabbath, ang tao, gusto ng Panginoon, magpahinga doon sa Kanya, di ba, sa relasyon nila, yung araw na yan. Mahirap naman magpahinga kung ikaw tumatakas ka, di ba? Galing sa, tumatakas ka sa mga sundalo. Kaya sabi niya, ipagdasal niyo na sana yung pagtakas niyo yun, huwag mangyari sa araw ng Sabat. Okay? So, hindi lang si Jesus, si Paul din. At si Paul ay naging apostles nung pumanik na si Jesus sa heaven. So si Paul, ano ba yung kaugalian ni Paul pagdating sa Sabat? Pag binasa natin yung book ng Acts, mga gawa, makikita natin dito na si Paul din, katulad ni Jesus, at katulad ng mga ibang apostles, di ba? Ang kaugalian niya, pupunta siya sa sinagoga pag-araw ng Sabat. Basahin natin sa Acts chapter 13. At sa pag-alis nila Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe, na nagsasalita at humihikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. So makikita niyo dito, Sabat day, nagpulong-pulong sila, di ba? Nagsalita sila Pablo. Tapos, ang sabi ng mga tao, gusto pa namin ulit makarinig ng salita ng Diyos. So, next week, magsalita ulit kayo, di ba? So, after 1 week, kita nyo, halos buong lungsod pumunta sa sinagoga o para pakinggan sila. So, isang case lang to sa Acts chapter 13, verse 42. Pag tinignan natin, the same chapter sa verse 14, but when they, ibig sabihin sila Paul, departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. So,
makikita natin, kahit yung mga apostles, si Paul, matagal nang napako sa krus si Jesus, kumanig na sa langit, pero ang sineselebrate pa rin nila, pumapasok pa rin sila sa sinagoga, sa araw ng Sabat. Acts chapter 16, ganun din na makikita natin, verse 13. And on the Sabbath day, we went out of the city on the riverside, where prayer was customarily made. And we sat down and spoke to the women who met there. So dito sa Acts 16, nagkaroon sila ng prayer worship sa labas, di ba? Sa gilid ng ilog. Kasi ang sabi niya, kaya sila pumunta doon, kasi karaniwan, meron dong mga babae na nag-usap-usap, umuupo, di ba? At kaya sila pumunta doon, kasi nagdadasal sila. So makikita natin dito, hindi lang ito isang beses. Yung mga apostles, sinusunod pa rin nila yung Sabbath commandments kahit na nakapanik na sa langit si Jesus. So, para sa kanila, walang nabago. Di ba? So, dito sa Acts 17, para mapatunayan natin na ito yung kaugalian ni Paul, nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian. Ayan. Katulad ng nabasa natin tungkol kay Jesus. So, hindi lang ito isang beses. Ito yung kaugalian ni Pablo. Kasi, masunurin si Pablo bilang isang Hudyo, di ba? Alam niya yung batas at sinusunod niya yung utos ng Diyos, lalong-lalo na pagdating sa Sabat. At sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. So, nagkakaroon sila ng sharing ng truth, di ba? Tungkol sa salita ng Diyos, araw ng Sabado, sa sinagoga. Si John, nung nasa island of Patmos siya, nung nakareceive siya ng vision, anong araw siya nakareceive ng vision? Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, sa English, Lord's Day. At kanina, napag-usapan na natin kung ano yung Lord's Day. Di ba? Isang araw lang ang inaati, ang kinukuha ng Panginoon na sinasabi niya, ako yung Lord nito. Sabi niya, siya yung Lord of the Sabbath. So kung meron mang araw ng Panginoon, yun yung Sabbath. At narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad ng isang trumpeta. So yung Lord's Day na makikita natin sa Revelation chapter 1 verse 10, ito yung araw ng Sabbath, nakatanggap ng vision si John. Ngayon sa Bible, sa Isaiah 58, meron ditong binabanggit na may mga tao, ang Panginoon, na magiging ang sabi dito is, repairer ng broken down law of God. Yung commandments ng Panginoon, ginagawa siyang halintulad sa isang wall, di ba? Na yung wall is nagkaroon ng sira kasi yung mga tao hindi nila sinunod yung law ni God. Ngayon ang sabi dito sa Isaiah, magkakaroon siya ng tao na i-repair yung wall. Okay? Basahin natin ito. Isaiah 58 verse 12 to 14. At mula sa inyo ay itatayo ang dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon sa mga saligan ng maraming salinlahi. At ikaw ay tatawaging tagapag-ayos ng sira. Ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan, at hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, mihahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita, kung magkagayoy malulugod ka sa Panginoon. At pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa, at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang mga bagong lupa, iba na pala ito. So dito makikita natin sa Isaiah 58, yung mga repairer
nung breach dun sa wall, di ba? Sila yung mag-o-observe ng Sabat. Ibig sabihin, hindi nila gagawin yung sarili nilang kalayawan sa araw ng Sabat at ang pangako sa kanila ng Panginoon, pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob. Okay? So, alam natin na anong pangako ito ng Panginoon. Ngayon, yung Sabat kasi is, makikita natin kahit sa New Heaven saka sa New Earth, binabanggit pa rin sa Bible. Ito yung Isaiah 66 verse 22 to 23. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang mga bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at iyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. So to answer yung question ng ating title, ng ating topic ngayon, which commandment is a special sign of allegiance to God? So ano yung tanda ng katapatan natin sa Panginoon? Ezekiel chapter 20, verse 19 to 20, ang nakalagay, ako ang Panginoon na inyong Diyos. Lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo. Upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. So ang sabi ng Panginoon, ingatan niyo yung kanyang Sabat kasi ito'y magiging tanda sa pagitan ko at ninyo. Para malaman nila na ako ang Panginoon yung Diyos. So, question para sa ating lahat. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang Panginoon mo ay ang Diyos? Kasi at the end, dalawang grupo lang naman ng tao, di ba? Yung mga tao na sumusunod sa Panginoon at yung mga tao na sumusunod dun sa taong makasalanan, yung man of sin. So, ang sabi dito ng Panginoon, ito ang magiging tanda sa pagitan ko at ninyo para malaman na ako ang Panginoon ng Diyos. Kaya sinasabi natin na ang Sabat, yung special sign of allegiance natin sa Panginoon. Makikita natin dito kung tayo ay seryoso sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi lang 5, hindi lang 9, kundi lahat ng kasulatan ng kautusan ng Diyos. Okay? So, meron tayong question bago tayo magkaroon ng short quiz. At yung quiz natin is napakadali lang. Kasi lately, napapansin ko ang tataas ng score niyo. So, meron bang clarification bago tayo mag-quiz? Wala? Wala po. Wala. Okay. Punta tayo dyan. So, pinadala ko yung link ng ating test. At siguro, mga 5 minutes kaya nyo nang sagutan siya.